Praise God. So napakaaga po natin. 10:06 pa lang. Praise God. Nawa ay samahan niyo po ako sa umagang ito. Huwag niyo po akong iiwan mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Chapter 5, verse 8. Hallelujah. Praise God. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sandali po tayong yumuko. Patuloy tayong humingi ng karunungan mula sa Panginoon. Maunawaan natin yung salita niya mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Patuloy na humingi ng patnubay sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesus name, O God. Patuloy ka po namin pinupuri. Patuloy ka namin tinataas, Panginoon. Patuloy ka namin dinadakila, O Diyos, sa mga oras ito, Panginoon God. Narito kami, Panginoon. Narito po ang buhay ko, O Diyos. Patuloy na nagpapakumbaba na buong puso, Panginoon. Hallelujah. Ang oras nito, Panginoon. Patuloy mong linisin ang aking puso, ang aking isipan. Hallelujah. Upang maging karapat-dapat, kalugod-lugod. Hallelujah. At malaya, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Diyos. Hallelujah. Dalangin ko, Ama, na patuloy yung buksan ang aming puso. Hallelujah. Punuin mo, Panginoon, ng mga salita mo ang aming sisidlan, Panginoon. Hallelujah. At gamit amin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw namin na buhay, O Diyos. Dalangin ko rin minsan pa, hallelujah, linisin niyo, Panginoon, anumang lalabas sa aking mga labi. Hallelujah, at patuloy na, kung ito man, Panginoon, ay pagtatama, pagtutuwid sa aming mga buhay, Panginoon, patuloy niyo po kami samahan. At dalangin ko rin minsan pa, patuloy na anointing, Panginoon, Lord, sa iyong gagamitin, O Diyos. Hallelujah, Lord, itago niyo po ko, Panginoon, sa iyong likuran, upang ikaw ang maihiyag sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah po. Lord, kung sagan ang akin, Panginoon, ay wala po kong talino, O Diyos. Kundi, Panginoon, patuloy na akong humihingi ng karunungan na nagmumula sa iyo, God. Lord, dalahin ko minsan pa, hallelujah. Alamisan mo, Panginoon, ang aking labi, hallelujah. Sa umangin at ikaw magsalita sa aming kalagitnaan. Lord, salamat po ng marami at minsan pa, O Diyos, sawayin niyo, Panginoon, ano mga gawa ng Diablo, Panginoon, sa umangin ito. Sawayin niyo, Panginoon, ano mga distraction. Sawayin niyo, Panginoon, hindi pakikinig, pakikipagkwentuhan, hallelujah, sawayin mo in the name of Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah. At sa magang ito, Panginoon, inaangkin po namin ang katagumpayan, ang victory, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon God. Lord, salamat po ng marami at patuloy po namin ito pinagkatiwala sa iyo sa pangalan mo, Jesus, itong panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. At ito po ay pinamagatang mga kapatid. Hallelujah. Say God clearly. Sa Tagalog, mga kapatid, hallelujah, malinaw na nakikita ang Diyos. Amen. Praise God, hallelujah. At manayan po kayong po, mga kapatid, sa pangalan po nating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, kung tatanungin natin, hallelujah, ang ating sarili ngayon, ano ba ang pinakamahalagang bahagi ng buhay? Praise God, sa paningin ng Diyos. Marami sa atin iniisip agad, hallelujah, ang ating paglilingkod, yung ating pananalangin, yung ating pag-aawit, pag-aayuno o pagdalo sa simbahan. Yes, mahalaga yan, mga kapatid, sa lahat ng bagay, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit may isang bagay, hallelujah, is God, na higit na mahalaga kaysa sa mahalaga sa Diyos kaysa sa lahat ng ating ginagawa. Amen? At iyon ang ating puso, mga kapatid. Nakikita ng tao ang ating mga ngiti, ngunit, hallelujah, nakikita ng Diyos ang ating mga iniisip. Nakikita ng tao ang ating pagsamba, ngunit nakikita ng Diyos ang tunay nating kalagayan. Yung kalagayan ng ating kalooban, kalagayan ng ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Sa panahon natin ngayon, maraming bagay ang unti-unting dumudumi sa puso ng tao. Amen? Ang kasalanan ay nagiging normal. Ang kasinungalingan ay nagiging diskarte. O tinatawag na diskarte, mga kapatid. Praise God.
Ang galit, hallelujah, ay tinatawag na katapangan. Ang inggit ay tinatawag na ambisyon. Amen? Sabi mo sa katabi, huwag kang ambisyosa. Praise God. Mga kapatid, hindi po masamang mag-ambisyon, mga kapatid. Huwag lang maging inggit. Hallelujah. Amen. Praise God. Ang kalayawan, hallelujah, ay tinatawag na kalayaan. Hallelujah. Dahil dito, maraming ang mukhang maayos, hallelujah, sa labas, ngunit sugatan sa loob. Marami ang nakangiti, ngunit puno ng kapaitan. Marami ang nasa simbahan, ngunit malayo ang puso sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya yung mensahe, mga kapatid, ng Matthew chapter 5, verse 8, hallelujah. Ito po ay bahagi na tinatawag na Sermon of Mount, mga kapatid, na pinakadakilang pangaral, hallelujah, ng Panginoong Isus, hallelujah, sa pasimula niya pasimula ng sermon na ito, mga kapatid, hallelujah, binigay niya yung mga beatitudes, mga kapatid, o pagpapala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon, hallelujah, mapapalad yung mayaman. Hindi niya sinabi na mapapalad yung sikat. Hallelujah, hindi niya rin sinabi na mapapalad yung makapangyarihan. Kundi sa halip, sinabi niya, mapapalad yung malinis na puso. Sapagkat nakikita nila yung Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Napakalalim ng pahayag na ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, maraming relihiyosong tao, hallelujah, ang nakatuon sa panlabas na pagsunod, mga kapatid. O pagsunod sa kautosan sa panahon nila, mahalaga sa kanila yung itsura, mga kapatid, ng kabanalan, ngunit nakaligtaan nila yung kanilang kalinisan ng puso, mga kapatid. Katulad ng isang senaryo, mga kapatid, sa Biblia, mga kapatid, yung dalawang nanalangin sa Panginoon. Yung nanalangin, alam yung isa, yung Pariseo, sabi niya, mabuti na lang na hindi ako katulad ng makasalanang tao na ito. Yung isa naman, nagpapakumbaba sa Panginoon. Mga kapatid, nakikita natin kaagad dito kung sino yung pusong nagpapakumbaba sa Panginoon. Yung may pusong handang magpalinis sa Diyos, mga kapatid. Amen? Ngunit pinapakita ni Jesus ang tunay na kabanalan ay nagsisimula. Hallelujah. Ay nagsisimula hindi sa panlabas na anyo, kundi sa panloob. Hallelujah, na pagbabago, mga kapatid. At sa atin ngayon, mga kapatid, mabilis tayong humusga. Hallelujah, mabilis tayo, hallelujah, kung ano yung nakikita natin sa iba. Kung ano yung estado ng ating buhay at kung ano ang ating kalagayan. Amen? Yun po ang madalas nakikita ng isang tao, mga kapatid. Kung ano yung kalagayan mo, doon kanila huhusgahan. Hindi nila hinuhusgahan kung ano yung laman ng puso mo, o ano yung laman ng kalooban mo. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang salitang malinis, hallelujah, hindi nangunguluhugan, nangangahulugan na dalisay, hallelujah. Walang halo at tapat, katulad ng purong ginto na walang halong metal, mga kapatid. Katulad sa atin, kailangan natin walang halo, mga kapatid, na pagkukunwari. Amen? Praise God. Ang pusong malinis, mga kapatid, hallelujah, ay pusong buong nakatalaga sa Diyos. Amen? Hindi ito pusong perfecto, mga kapatid. Dahil walang ibang perfecto, mga kapatid, maliban kay Jesus Christ. Amen?
Ngunit ito ay pusong nagsisisi kapag nagkakasala, mga kapatid. Amen? Yung pusong umiibig sa Diyos. Yung pusong nagnanais mamuhay ng kabanalan. Amen? Yung pusong hindi namumuhay sa pagkukunwari. Hallelujah. Mga kapatid, ang pinakamalaking laban ng Kristiyano ay hindi laban sa ibang tao. Hindi laban sa ekonomiya, hindi laban sa problema, hindi laban sa mga pagsubok, mga kapatid. Ang pinakamalaking laban natin, mga kapatid, ay yung pagpananatiling malinis yung ating puso. Amen? Sapagkat alam niyo naman, mga kapatid, sa gitna ng mundong ito natin, mga kapatid, ay araw-araw po tayong may mga bagay na gustong sumira sa atin, gustong dumungis ng puso natin, mga kapatid. May mga tukso, may mga maling pagnanasa, may mga masasakit na salita, may mga pagkabigo, may pagkasugat, mga kapatid, sa nakaraan. Amen? Hallelujah. May mga taong nakasakit sa atin. Hallelujah. At kung hindi tayo mag-iingat, ay unti-unti tayong mapupuno, mga kapatid, ng galit, kapaitan, inggit, at kasalanan ng ating puso, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ngunit ang magandang balitang ito, mga kapatid, hallelujah, ay kayang linisin ng Diyos yung ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan lang po natin na ilapit yung ating buhay sa Panginoon, magpakumbaba, mga kapatid. Hallelujah. Anuman yung ating nakaraan, anuman yung pinagdaanan natin, anuman yung pagkukulang natin, anuman yung pagkakamali natin, mga kapatid. Hallelujah. Handa pong patawarin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo, mga kapatid, ay siya yung nagpapalahaya sa atin, mga kapatid, upang linisin yung ating karumihan, mga kapatid, yung ating pagkakamali. Amen? At kapag nilinis na ng Panginoon yung ating puso, mga kapatid, hallelujah, nagsisimula nating makita yung kanyang kamay sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Mas malinaw nating naririnig yung kanyang tinig. Mas malinaw, nauunawaan natin ang kanyang kalooban, mga kapatid. At bahalang araw, makikita natin siya ng mukhaan sa kaluwalhatian, mga kapatid. Hallelujah. Kaya habang sinisimulan natin, hallelujah, praise God, ang mensahe, mga kapatid, sa wagong ito, hallelujah. At meron akong narinig kasabihan, mga kapatid, o nakitang kasabihan, hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, the heart of the problem is the problem of the heart. Yun, mga kapatid. Yung problema ng puso natin na yung problema ng puso. Di ba? Nakakalito. Pero yun ang problema, mga kapatid, yung puso natin. Amen? Hallelujah. Kaya ang tanong natin ngayon, mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng pusong malinis upang makita ang Diyos? Makita natin, hallelujah, ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Purify your heart. Hallelujah. Ang pusong nilinis ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid, sa Psalms chapter 51 verse 10, hallelujah, ito pa ay sinulat o ginawa ni Haring David, mga kapatid. Hallelujah. Create in me clean heart, O God, and renew a right spirit with me. Hallelujah. Si David ang nagsabing matapos niyang magkasala laban sa Diyos. Amen? Ganoon din tayo, mga kapatid. Pagkatapos natin magkasala sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, ilapit po natin yung ating sarili, hallelujah, sa Panginoon. Magpapakumbaba po tayo sa Kanya. Amen? Mga kapatid, napagtanto ni Haring David, mga kapatid, hallelujah, yung napakalaking problema, hallelujah. Ang problema niya hindi yung kanyang sitwasyon.
Ang problema niya mga kapatid is yung kanyang puso. Katulad natin, yung problema natin ngayon, hallelujah, ay yung puso natin mga kapatid. Amen. Praise God. Ano ba ang kailangan natin gawin? Hallelujah. Kailangan natin ng repentance mga kapatid. Hallelujah. Yung pinakaunang hakbang, hallelujah, para malinis yung puso natin ay yung tunay na pagsisisi sa Panginoon. Amen. Hindi sapat, hallelujah, yung pagsasabing, Lord, patawarin mo ako. Ang tunay na repentance, mga kapatid, ay may kasamang pagbabago ng direksyon ng buhay. Amen. Hindi lang sinasabi sa bibig, kundi ginagawa sa ating physical, mga kapatid. Amen. Maari po kasing magbago yan, mga kapatid, yung salita. Pero kapag ginawa na natin, mga kapatid, sinunod na po natin, hallelujah, diyan po natin makikita kung totoo yung ating pagbabago, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, renewal, mga kapatid. Kapag tayo ay nagsisisi, sinisimulan ng Diyos yung pagbabago ng ating puso. Amen? Hallelujah. Hindi kayang baguhin ng tao ang sarili niya. Yung sarili niyang puso, mga kapatid. Tanging Diyos lang yung makakapagbago niyan, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit kayang gawin, hallelujah, ng Diyos. Hallelujah. Yung biyaya, mga kapatid, sa atin. Amen? Pangatlo, mga kapatid, hallelujah, is restoration, mga kapatid. Ang kasalanan ay sumisira ng fellowship natin sa Diyos. Ngunit kapag tayo ay lumapit, binabalik niya yung ating relasyon sa Panginoon, sa Kanya, mga kapatid. Kaya nyo lang, imagine nyo na lang, mga kapatid, kapag tayo ay nagkakasala, nakagawa ng hindi karapat-dapat sa Panginoon, nanghihina tayo, nawawalan tayo ng hallelujah, na nanghihina yung ating spiritual life, mga kapatid. Amen? Parang nawawalan tayo ng gana sa paglilingkod. Nawawalan tayo ng ganang umattend sa church. Nawawalan tayo ng ganang umattend sa midweek. Amen? Hallelujah. Yun po, yung mga kapatid. Hallelujah. Nawawala po yung desire natin. Hallelujah. Na gusto natin makita yung Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero kayang-kaya pong ibalik ng Diyos yun, mga kapatid. Ang tangi lang natin kailangan, mga kapatid, ay bumalik tayo sa Kanya na nagpapakumbaba. Hallelujah. Isipin natin, mga kapatid, ang isang salamin na matagal nang hindi nalilinisan, hindi na nakikita yung mukha natin, mga kapatid. Ngunit kapag ito ay nalinisan, biglang lumilinaw, nakikita natin yung ating sarili. Hallelujah. Nagiging malinaw, hallelujah, muli yung spiritual na paningin natin, mga kapatid. Amen? Sapagkat hindi naman natin nakikita talaga kapag marumi. Amen? Mas nakikita pa natin yung dumi ng isang tao, mga kapatid. Amen? Mga kapatid, ang nais, mga kapatid, hallelujah, yung malinis na puso, malinaw na pananaw sa Diyos. Amen? And protect your heart. Ang pusong, hallelujah, binabantayan. Amen? Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Hindi sapat na minsan lamang malinis ang puso, mga kapatid. Amen? Kailangan po natin itong bantayan. Maraming bagay na gustong sumira sa ating spiritual na buhay. Amen? Katulad ng sinasabi natin, mga kapatid, yung ating influensya, mga kapatid, ng ating mga nakakasama, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin kasi minsan napapansin, hallelujah, nagiging katulad na rin tayo
Amen? Kaya minsan, kailangan po nating bantayan yung ating puso. Hallelujah. Nagsisimula ang maraming kasalanan, hallelujah, sa isip, mga kapatid. Kaya mahalagang bantayan natin yung ating isipan. Amen? At pangalawa, mga kapatid, guiding desire, mga kapatid. Hindi lahat ng gusto natin ay kalooban ng Diyos. Especially young people. Hallelujah. Sinasabi, hallelujah, siya yung bigay ng Diyos. Feeling mo lang yon, bigay ng Diyos. Pero yun ang kagustuhan mo. Amen? Hindi yung kalooban ng Diyos, kagustuhan mo. Yun ang feeling ng puso, mga kapatid. Di ba sabi nga sa Jeremiah chapter 17 ba yun, mga kapatid? Ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Hallelujah. Kaya, guard your heart, mga kapatid. Amen? Kasi, mga kapatid, may mga pagnanasang may pagnanasa na kailangan isuko, mga kapatid, sa Panginoon. Amen? Minsan, akala natin feeling, mga kapatid. Minsan, yun din ay pagnanasa, mga kapatid. Amen? At kailangan din natin, mga kapatid, hallelujah, ng disiplina sa pananalangin. Amen? Yes, mga kapatid, meron pa tayong panalangin nakikita. Ay yung tanong, totoong kayang panalangin, mga kapatid. Hindi lang basta, yes, pinapagawa po tayo ng mayroong video, pero gawin po natin may katotohanan sa puso natin. Hindi lang pagpapukunwari, mga kapatid. Hindi lang kailangan kasi. Amen? Praise God. Yung yung pusong walang disiplina, mga kapatid, hallelujah, ay madaling matangay ng mundo. Parang computer, mga kapatid. Kapag walang protection, madaling pasukan ng virus. Hallelujah. Kapag may virus, mga kapatid, bumabagal at nasisira yung system. Ganun sa atin. Hallelujah. Kapag tayo ay napasukan ng maraming bagay, mga kapatid, hallelujah, maling impluensya, hallelujah, ay unti-unti nitong sinisira yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? Ang pusong binabantayan, hallelujah, ay pusong pinagpapala, mga kapatid. Amen? Ngayon, ano ang bagay na pumapasok sa puso mo ngayon? Ano yung bagay na pumapasok araw-araw sa puso mo? Kasalanan ba? Praise God. Impluensya ba ng barkada? Amen? O impluensya ng Panginoon? Amen? Praise God. May mga bagay po na dapat nating alisin sa buhay natin. May mga impluensya na dapat mong layuan sa buhay. Amen? Sapagkat yun po ay naglalayo ng relasyon natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! So, praise God. Hallelujah. Tuloy tayo. Ang pusong naghahangad, mga kapatid, ng kapanalan, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi sa Hebrew chapter 12, verse 14, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon
kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen? So napakagandang paalala po sa atin ito mga kapatid. Hallelujah. Hindi para, kung iniisip natin, makakasundo lahat, mga unbeliever o believer mga kapatid. Hallelujah. Gusto nating gayahin, hallelujah, yung ginagawa nila para makasundo lang. Hindi po ganoon mga kapatid. Tayo po ay nilagay mga kapatid, tinawag po tayo para maging hiwalay sa kanila. Pero hindi porket hiwalay sa kanila ay lalayuan na natin sila. Kundi po sila ay akayin natin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yung hiwalayan lang natin mga kapatid, yung maling impluensya, hindi po tayo makisama sa kanila. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ang kabanalan ay hindi optional mga kapatid para sa Kristiyano. Ito ay tawag ng Diyos sa bawat mananampalataya. Amen? Hallelujah. Hindi lang sapat mga kapatid pag Sunday lang Kristiyano. Hindi lamang kailangan natin ang relasyon ng Diyos araw-araw mga kapatid. Amen? Sapat, hallelujah, yung binibigay sa atin ng Diyos mga kapatid. Hallelujah, bilang Kristiyano mga kapatid. Hallelujah, na mayroon tayong relasyon sa Kanya mga kapatid. Kailangan natin devoted tayo mga kapatid. Obedience, hallelujah. Ang kabanalan ay hindi lamang pakikinig ng salita ng Diyos. Ito rin ay pagsunod sa salita ng Panginoon mga kapatid. Amen? At ang Kristiyano mga kapatid ay nangangailangan din ng, hallelujah, ng consistency mga kapatid. Hindi emosyon lamang, hindi mood lamang, hallelujah, hindi lang kapag may problema, hallelujah, kundi araw-araw na paglakad kasama ang Diyos. Amen? Yan natin yung isang atleta mga kapatid. Imagine nyo yung mga athlete dyan, hallelujah, hindi sila nagkukumpiyansa mga kapatid, hallelujah, sa isang araw lang na pagsasanay mga kapatid, kundi araw-araw silang nagsasanay para maging isang kampiyon. Hallelujah. Yung libo-libong oras, yung kanilang ensayo, maraming sakripisyo, maraming disiplina sa sarili. Hallelujah. At ganun din sa kabanalan. Hindi ito instant mga kapatid. Hindi madali. Ito ay bunga ng araw-araw na pagsunod natin sa Diyos. Amen? At yung principle mga kapatid, hallelujah, holiness is not perfection, but is direction mga kapatid. Amen? Hindi tayo perfecto. Alam natin lahat yan mga kapatid. Hindi po tayo perfecto. Ngunit meron pong direksyon yung ating buhay papalapit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kunti na lang mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Promise, vision mga kapatid. At malinaw sinasabi mga kapatid, hallelujah, ang pusong malinis ay makakita ng Diyos. Amen? Ito ay napakagandang bahagi mga kapatid ng talata na may pangako ng Diyos. Amen? Hindi niya sinabing baka makita nila ang Diyos. Hindi niya sinabing possible nilang makita ang Diyos. Ang sabi niya mga kapatid, they shall see God. Amen? Makikita nila ang Diyos. Kapag malinis yung puso natin mga kapatid, mas nakikita natin
hallelujah, yung pagkilos ng Panginoon. Nakikita natin, hallelujah, ang kanyang katapatan. Nakikita natin, hallelujah, ang kanyang paggabay. Nakikita natin ang kanyang pag-ibig. Amen? At kailangan natin, mga kapatid, hallelujah, ng mas malalim na relasyon sa Diyos, sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang siya magiging Diyos ng iba, hallelujah, magiging Diyos mo rin. Amen? Magiging personal, hallelujah, ang iyong fellowship sa Kanya. Amen? Hindi lang mapagkunwari, mga kapatid, kundi buong puso po nating ilalapit yung ating buhay sa Kanya. Amen? At darating, mga kapatid, hallelujah, na makikita natin siya harapan. Amen? At yun po ay pangarapin natin, hallelujah, na makita po natin yung Panginoon. Hindi lang natin makikita, mga kapatid, kundi makapiling pa natin, hallelujah. Amen? Sapagkat kung isipin natin, makikita lang natin kung sa paghuhukom. Sa paghuhukom na yun, mga kapatid, ay doon ka pa napunta sa impyerno. Amen? Kaya pangarapin natin na hindi lang makita, kundi makapiling pa natin ang Diyos. Amen? At isang illustration, mga kapatid, hallelujah, parang bintanang malinis. Kapag marumi ang salamin, kunti lamang ang liwanag na pumapasok. Hallelujah. Ngunit kapag malinis ito, pumapasok yung buong liwanag. Hallelujah. Kapag malinis, malinaw, tanging makikita natin yung presensya ng Diyos. Amen. Kaya kailangan natin, mga kapatid, laging malinis yung ating puso, mga kapatid, yung ating isipan. Hindi man po perfecto, mga kapatid. Hallelujah. Pero perfecto po yung Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kapag malinis ang puso, mga kapatid, malinaw ang presensya ng Diyos. At iiwan ko lang, mga kapatid, isang conclusion, mga kapatid. Hallelujah, ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa pagiging perfecto. Hallelujah, ito ay tungkol, hallelujah, sa pagkakaroon, hallelujah, ng pusong nakatuon sa Diyos. Ang pure heart, mga kapatid. Meron po tayong malinis, hallelujah, may purified heart, mga kapatid. Hallelujah, may protected heart, mga kapatid, o binabantayan, hallelujah, laban sa kasalanan. May promise, vision, hallelujah, na nakikita ng Diyos ang buhay natin. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, sa buhay natin, hanggat nandito pa po tayo sa lupa, mga kapatid, marami pong impluwensya na maaring makapabagsak sa atin, mga kapatid. Pero ang kailangan po natin, hallelujah, ay kailangan po nating bantayan yung ating sarili, bantayan po natin yung ating isipan, bantayan po natin yung ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Kasi hindi natin minsan namamalayan, bumabagsak na tayo papalayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, marahil habang nakikinig ka ngayon, marahil may pinapakita ang Diyos sa iyong puso. Hallelujah. Baka may nakatagong kasalanan, baka may nakatagong galit. Hallelujah. Baka may nakatagong pride. Hallelujah. Baka may sugat. Hallelujah, na matagal mo nang dinadala. Mga kapatid, pwede po nating ilapit ngayon sa Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito. Kailangan po natin restoration. Hallelujah, kailangan po natin na magpakumbaba sa Panginoon. Kailangan natin po ng repentance, mga kapatid. Hallelujah.
Praise God. Maaari ba tayong tumayo mga kapatid sa pangalan po nating mahal at Panginoon? Hallelujah.